Kamusta, Cancers? Welcome to Like a Tarot. Mainit na yung panahon ngayon kaya ingat kayo guys. At saka magdala kayo ng tubig at saka towel. Yung towel ko guys, hindi ko yan ginagamit para pampunas ng pawis. Binabasa ko siya. Dinadampi ko sa mukha ko o kaya sa leeg ko. Hand towel kasi yung dala ko guys. Yung maliit lang talaga na pamunas ng kamay. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Cancers? Gamit ang mystical cards, alamin natin kung ano ang tema ng reading natin para sa mga Cancerians. Itong unang card mo na Sunflower. Ito yung magandang timing para sa pag-aksyon, kung ano yung intention mo sa buhay. Mag-focus ka para sa next step na gagawin mo. Nakasulat sa booklet, binabasa ko sa inyo guys. Ang next naman ay boundaries. Itong card na ito, ang ibig sabihin, matuto ka rin na tumanggi. Kasi ang ilang Cancerians, kahit na hindi maganda yung pakitungo sa'yo, hindi ka ganun na tao na nagsusukli ng negatibo. Yung magandang pag-uugali ay merong positibong epekto. Itong endings naman, ipinapaalala sa'yo na dapat mong tanggapin yung mga ending na nangyayari sa buhay mo kasi mahirap kontrolin ang kapalaran. Hindi naman talaga ganun kadali na mag-let go kahit sino sa atin. Dadating din tayo dyan. Itong protection, merong person na hindi totoo sa'yo or nagdadala ng negatibo sa buhay mo. Pero mukhang alam mo ito, nakakaramdam ka. Maihahalin tulad mo sa katagang keep your enemy close. Ganun yung ginagawa mo. Itong fun, ang ibig sabihin ay mas binibigyan mo ng panahon ang sarili mo or ang family. At saka ang ilan sa inyo matagal ka na talagang nagpaplano na magbakasyon. Nangyayari na ito or mangyayari pa lang. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang hadlang, ano ang dapat gawin. Kukuha din ako ng rune at saka alamin natin kung ano yung blessings na para sa iyo. Para sa mga bagong viewers, paalala lang na ang reading na ito ay timeless reading at saka general reading. Kaya, ikaw na lang bahala magpalit or tumukoy kung si person mo ba ito or ikaw. Unahin muna nating alamin kung ano ang hadlang sa buhay mo or sa koneksyon. Ay ayan, 3 agad. Ang unang card ay 5 of Cups, 6 of Cups, at 4 of Pentacles. Kaya pala nabanggit ng mga mystical card yung pag-aksyon, protection, at saka ending kasi nakakaramdam ka ng disappointment or kabiguan. Kaya nabanggit ng mystical card ang fun at saka boundaries kasi yun yung kailangan mo sa buhay. Na tinutukoy din ng tarot cards. At saka ang ilan sa inyo nagtitipid ka na hindi nakakabuti sa iyo. Sa career o negosyo, may mga sitwasyon talaga na hindi na tayo happy o kaya hindi talaga natin gusto yung trabaho na ginagawa natin. Or kung gusto mo man yung trabaho, mahirap ito at saka syempre napapagod ka din. Kaya kailangan bigyan mo ng reward ang sarili mo. Ang ilan sa inyo, ikaw yung may-ari ng negosyo
o kaya ikaw yung boss or leader sa trabaho. Pinapaalala ng mga cards na ipagpatuloy yung teamwork sa career or negosyo. I-upgrade mo yung kakayahan mo, talino, sa trabaho or negosyo na ginagalawan para maprotektahan mo ito. Ipagpatuloy yung pakikisama at pakikipagkapwa-tao kasi marami kang matututunan sa katrabaho mo or sa negosyo. Ito yung dalawang additional card na 10 of Cups at 2 of Cups. Ang ibig sabihin nito ay happiness patungkol sa karir mo, sa negosyo, lalo na sa love life. Ang ilang Cancer, nababalanse mo yung buhay mo, kaya nagiging maganda rin yung outcome. Nagpapatuloy yung magandang koneksyon sa career, sa mga kasamahan mo, at saka lalo na sa love life. Nagiging stable at committed kayo ng person mo sa isa't isa. Kaya happy ang nagiging resulta ng relasyon ng ilang Cancers. Kaya nangyayari ito sa ilang single or nasa relationship yung happiness at fulfillment kasi nalagpasan mo na yung mga hindi magandang sitwasyon sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, sa mga nagkahiwalay or feeling mo maghihiwalay kayo ng person mo, ito yung matinding kalungkutan sa iyo. Pero ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, sikapin mo na resolbahan ito kasi base sa mga cards, merong chance. Ang ilang single naman, meron kang ibang nakarelasyon pero itong natapos na relasyon mo sa person ang hindi mo kayang makalimutan. Hindi mo rin alam kung bakit. Ito naman ang dapat gawin. Page of Wands, the World, at 2 of Wands. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na nakadalawang cards ka na para sa pagiging creative at saka pagiging masigasig at saka gusto mo rin subukan yung mga bagong dumarating na oportunidad sa iyo. At saka abot tanaw mo na din yung pag-achieve sa goal mo sa buhay. Kaya stay focused at magtiwala sa abilidad mo. Meron pang mas maganda na darating para sa iyo kasi kung ano yung kailangan sa buhay mo, yun yung inilalagay ng universe. At saka lately, yung ilan sa inyo nagpaplano ka na mag-upgrade yung karir mo o negosyo at ito yung magbibigay sa iyo ng financial na kasaganaan. Pang-apat na card na ito para sa career or negosyo para magkaroon ka ng kasaganaan sa financial. Sa mga single, nakatatlong cards ka na meron kang makikilalang potential person na magiging palagay yung loob mo at magiging masaya ka na kasama siya. At saka ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, LDR ang connection or relasyon. At saka ang ilang single, hindi ka nagmamadali. Hindi mo nga alam kung in love ka na ba dun sa person Basta ang pakiramdam mo, happy ka kapag kayo yung nagkakausap. Itong additional card na 5 of Wands at Queen of Cups. Ang advice ng cards na ito ay balansehin mo yung emosyon mo. Yung bang katatagan at saka kahinaan. Gamitin mo man yung emosyon mo sa sitwasyon pero kailangan sa wise na paraan para makakaya mong resolbahan yung sitwasyon mo kung kasangkot ka man or hindi. Maganda kasi ang image ng ilan sa inyo at saka malaki yung potential mo na ikaw yung leader. Pangatlong card na ito.
Medyo mahirap din ito lalo na sa relasyon na kailangan mo i-control yung galit mo or inis sa person para lang maging payapa yung buhay nyo. At yung pagiging mature sa relasyon, yan pa yung nagiging dahilan na kahit merong pagtatalo ay nagtatagal, nagmo-move forward ang relasyon nyo ng person mo. Magkalapit man kayo or LDR ang relasyon. At saka sa relasyon, hindi maganda yung merong cheating na issue. Hanggat maaari, wag ito yung pasukin mo na gulo. Bigla akong nalito. Yan pala yung bato mo. Ba't ko ba binabalik? Para hindi ito mangyari, maging honest ka sa person. Para makaisip kayo ng solution sa problems nyo sa relasyon. Ito naman yung rune na alphabet ng sinaunang panahon. Isa, Algis, Perdo in reverse at Howlite. Sa tatahakin mong landas, ang advice ng runes na ito ay magkaroon ng patience kasi hindi naman lahat magkakaroon ng agarang resulta. Magtiwala ka sa kutob at saka nararamdaman mo. At saka kailangan ng healing at pinoprotektahan ka din ng spirit guide mo. At pinapaalalahanan ka din na merong trouble o kaya sikreto na mabubunyag sa iyo. At saka patungkol ito sa financial, huwag kang magpahiram o kaya mag-invest kasi walang babalik. Sinasabi na sa iyo para makaiwas ka sa trouble at magkaroon ng emotional healing. Ang ilan sa inyo sa health, mag-ingat ka lang sa weather kung malamig man dyan sa lugar mo or sobrang init. Para hindi ma-stress yung katawan mo sa biglaang pagbabago or hindi ka magkaroon ng headache. At saka i-add ko lang guys, kung magpapahiram ka ng financial, wag yung sakto sa kailangan ng person. Kasi yung ibang tao kapag hindi mo pinahiram, meron pa ring nasasabi. Kaya mag-abot ka lang ng kaya mo. At yung mga nangyayaring negatibo sa buhay mo, ipaubaya mo na lang kay God. Mas bigyan mo ng focus yung sarili mong pag-unlad. At saka maging tanda sa'yo or paalala yung mga tao na dapat na iwasan para hindi magkaroon ng argumento. Itong Knight of Pentacles na blessing na card, ang ibig sabihin hindi ka pa rin hihinto na makamit yung mga goal mo sa buhay. Kumbaga mas lalong nagiging achiever ka. Nagpapatuloy yung willingness at saka abilidad na kahit anuman ang hadlang na dumating ay kayang-kaya mong harapin. At saka nararamdaman mo, naiisip mo na magiging matagumpay ka. Itong Two of Pentacles naman ay meron kang sitwasyon or dalawang karir na pinagsasabay, kaya nadodoble din ang kita mo. Pero ang paalala ng cards, kailangan balansehin mo din yung oras mo para hindi ka ma-stress. Para tuloy-tuloy na ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay. Itong The Lovers naman, ang ibig sabihin kung matagumpay ka sa karir mo, sa negosyo mo, sa financial, ang ilan sa inyo yung love life ang nagkakaroon ng problema kasi hindi mo ito mabigyan ng oras. Pwedeng karelasyon mo ito or ibang person na kinokontrol mo ng financial mo pero hindi ito panghabang buhay. Kailangan yung pangmabuti ang piliin mo para hindi masira lahat ng mga plano mo.